si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Mismong si Vice President Leni Robredo ang nag-welcome kay Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena kaninang umaga. Nakipagkamay pa ang Pangulo kay Robredo kasama niyang dumalo si dating Senador Bam Aquino. Si Senate President Chis Escudero na taga Sorsogon ang nag-imbita raw kay Robredo na mag-welcome sa Pangulo. Nasa inauguration din ng ilang senatorial candidates ng administrasyon, kabilang dyan sina Senator Lito Lapid, Tito Soto at Camille Villar. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa publiko sina Marcos at Robredo na magkasama matapos magtapatan sa 2022 elections. Hati ang Senado sa sinusulong na sarili nitong investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Imbes na sa komite lang, may nagsasabing dapat buong Senado na ang tumalakay sa issue. Para sa detalye, nasa linya natin si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang sinasabi ng mga senador tungkol sa investigasyon na ito? Hi, Rul. Magandang hapon sa iyo. Imbes na raw na iilang senador lang mula sa isang komite, mas mainam daw kung lahat ng senador ang kasali sa isinusulong na investigasyon sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, lahat ng senador ay may pantay-pantay na karapatan na mag-imbestiga sa nasabing issue. Sa pamamagitan din daw ng Committee of the Whole ay mapapanatag at maiengganyo rin ng mga biktima ng war on drugs na sumali sa pagdinig. Magugulit ang isinusulong ni Senator Bato de la Rosa na sabayan ng Senado sa pamamagitan ng kanyang komite ang pagdinig ng House Quad Committee sa extrajudicial killings at war on drugs. At kabilang daw sa kanyang iimbitahang humarap ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si de la Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Siya rin ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang war on drugs sa bansa. Nakatakda namang maghain ng resolusyon si Senator Bongo para hilingin ang nasabing pagdinig. Pero para naman kay Senator Amy Marcos, imbes na sa Senado, idiretso na lang sa korte ang hearing sa extrajudicial killings na nangyari sa drug war noong Duterte administration. Ayon sa Senadora Ruth, may sapat namang ebidensya na lumabas sa Quad Committee hearing ng Kamara. Kaya mainam daw na gamitin na ito ng Department of Justice para maghain ng kaso para sa mas mabilis na hustisya. Ruth? Mean, sa ngayon ba may sinabi na si Senate President Escudero o yung mga iba pang senador tungkol dyan nga sa sinusulong na probe sa war on drugs? Mismo si Senate President Chis Escudero ang nagsabi na nakausap na yan si Senator Bato de la Rosa at sinabi niya na kung may mga investigasyon na pumapatungkol o kaya ay nababanggit yung pangalan ng Senator Bato at Senator Bongo, mas mainam na hindi sila ang manguna sa investigasyon na yon para wala raw sanang alegasyon na personal o unfair. Kaya pag-uusapan sa mga susunod na araw, Ruth, sa pangunguna ni Senate President Escudero kung itutuloy nila itong Committee of the Whole na ito para buong Senado ang mag-imbestiga sa nasabing issue. Maraming salamat, Mean Los Baños. Sa ibang balita, naglabas na ng adjusted mall hours sa Metro Manila ang MMDA para makaiwas sa matinding traffic sa paparating na holiday season. Sa ilalim ng Memorandum Order 15 ng ahensya, simula November 18 hanggang December 25, 11 a.m. to 11 p.m. na ang opening at closing hours ng mga mall. Tatagal yan hanggang December 25. Sabi rin sa memo, tuwing weekend lang dapat itatapat ang mga mall-wide sale. Pinagsusumitin din ang traffic management plan ng mga mall operator, 2 linggo bago ang kanilang mga events. Pwede na ulit makapag-apply ang mga lumang jeepney para makasali sa Public Transport Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Chokilo Guadis, tumatanggap na ulit ng aplikasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga gustong sumali sa mga kooperatiba hanggang sa November 29. Pero papayagan lang daw ang pagsali sa mga dati na o yung nabuo ng kooperatiba. Sabi ni Guadis, kapag nakapag-consolidate, makaka-avail na ng mga benepisyo mula sa gobyerno ang mga kasaling sasakyan tulad ng fuel subsidy. Ginawa raw ito ng ahensya alinsunod sa hiling ng Senado na ipagpaliban muna ang modernization program. Sa mga nagbabudget at nagluluto nating mga kapatid, pumalo po sa 160 pesos ang itinaas sa presyo ng luya sa mga pamilihan. Mula sa dating 120 pesos kada kilo, 280 pesos na ngayon ang luya. Kaunti raw kasi ang supply nito. Mas mura naman ang imported na 140 pesos kada kilo.
Bukod sa luya, tumaas rin ang presyo ng kada kilo ng ilang gulay gaya ng kamatis na 100 piso ang minahal at siling labuyo na trumiple ang presyo. Epekto raw yan ng mga nagdaang bagyo. Bagsak presyo naman ng ilang gulay gaya ng talong at ampalaya dahil marami naman ang supply. Sa ibang balita, minomonitor po ng Cagayan Provincial Health Office ang mahigit 100 residenteng nakabili ng double-dead na karne ng kalabaw sa Santo Niño. Kasunod po ito ng pinangangambahang human anthrax infection. October 8 at 10 ang makitaan ng sintomas ang mag-amang unang nakakain ng karne. Kabilang sa sintomas ang lagnat, panginginig, panghihina at mga black lesion o maitim na sugat. Nasa ospital na sila at bumubuti na ang lagay. Ayon sa LGU, nakuha ng mag-ama ang karne sa isang magsasakang nagbenta nito matapos makitang patay ang isa niyang alaga. Bukod sa kanila nga po ay higit 100 residente ang bumili rin ng karne. Kinolekta na ng health officials ang mga karneng hindi pa nakokonsumo para sa pagsusuri. Ang anthrax ay isang uri ng nakakahawa at nakamamatay na sakit mula sa bakterya. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Maging ang abogado at iba pang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy nahaharap na rin sa reklamo. Naghain ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng reklamong sedition at inciting to sedition laban sa legal counsel ng KOJC na si Israelito Torion at 11 pa. Kaugnay ito ng umano'y pagpigil nilang maihain ang arrest warrant laban sa nooy nagtatagong pastor. Damay din ang iba dahil sa umano'y paghimok sa kanilang mga miyembro na mag-aklas laban sa gobyerno. Matatanda ang ilang ulit nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at KOJC members nang pasukin ng mga otoridad ang compound nila sa Davao City. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Kibuloy na hindi siya haharap sa pagdinig sa Senado. We filed our formal opposition on the matter now with the Regional Trial Court yesterday. And the Senate has already, conducted thorough investigation on the matter in the past. And there is no reason anymore for the further conduct of it. Patay ang isang lalaking kakalaya lang sa kulungan matapos pagbabarilin sa Baseco Compound sa Maynila. Nakita sa eskinita na duguan ang biktimang si alias John. Base sa investigasyon, kakalaya lang ng biktima noong Biyernes matapos maareglo sa kaso nitong murder. Tinuturing na suspect sa pagpatay kay alias John ang isa raw tumestigo laban sa kanya. Nahuli rin ang nasabing suspect pero itinanggi niya ang krimen. May iba siyang tinurong suspect na hinahanap pa ng pulisya. Mga kapatid, patuloy ang maulang panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Umiiral pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ kung saan nagsasalubong ang hangin mula Hilaga at Timog. Ito ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Timog Mindanao at sa Palawan. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng easterly sa Metro Manila, Luzon at Eastern Visayas. Mag-ingat po sa banta ng landslide. Sa nalalabing bahagi ng bansa, may tsansa rin ng mga pulupulong pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Sa ngayon, isang low-pressure area ang posible raw mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility bukas o sa weekend. Hindi rin inaalis na posible ang maging bagyo sa susunod na linggo. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Estudyante sinuntok at tinadyakan ng kapwa estudyante sa gitna ng pedestrian lane sa Davao City. Magsuhing magkasabwat umano sa pagtutulak ng droga online, arestado sa buy-bust sa Tanay, Rizal. At J-Hope ng BTS nakalabas na mula sa kanyang military service. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.